Okay, so I'm here again. So ipapauna ko na sa inyo 'no, sa mga nagdududa, hindi po ako maka-Norman Mangusin 'no, hindi po ako maka-FLM. Hindi ako tuta ni FLM o whatever. So kung papanoorin niyo lang yung mga videos ko, makikita niyo na yung mga nilalagay kong mga titles ay sarcastic 'no. Pero well, if sarcasm needs to be explained, it defeats the purpose, 'di ba? It defeats the purpose of sarcasm. Anyway, so what do we have today, no? Ah, merong lumabas no na isang mabigat na ah information kung saan pinapakita ni Norman o ni FLM yung kanyang abogado no, pinagmamalaki niya. So react natin ngayon no para maintindihan natin kung ano yung sinasabi ko dito. Okay, so ito na, no? Wait lang. Nakalimutan ko palang i-share, no? Sorry. Okay, share natin. Share screen. Okay. So, ayan, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka, no? At magtatalakay tayo. This channel is largely reaction video ng mga napangyayari sa pero well, no. Sa ngayon si FLM yung ating topic. Para sa mga nagsasabi din na nakikisawsaw lang ako, si FLM na yung topic namin since time immemorial, no? Kahit nung simula pa lang nitong channel na to noong 2022, si FLM na yung topic dito. So, well, anyway, ito na, panoorin natin, no? Ayan. So, ayan, yung ating idol, no? Super idol. Okay, pakinggan natin, no? Pagmamalaki niya kung sino yung kanyang abogado. Doctrine. Siya ang doctrine. Siya ang nagdala sa Pilipinas ng California and Montana Doctrine. Wow! Okay, so sa sobrang bigat tong abogado niya, siya daw yung nagdala ng Montana at saka California Doctrine. Para sa mga hindi nakakaalam at mga gustong malaman, ayon sa California Doctrine, kapag ka meron kang bahay sa tabi ng ilog, tapos yung banlik ng ilog, no, nagbuo ng lupa, yung lupa magiging sayo. Ayon sa California Doctrine yun, no? Inadapt natin yan sa Pilipinas, no? Article 457 ng revised ng Civil Code, no? Basically kapag ka nasa tabi ka ng ilog, tapos yung banlik ng ilog nakapagbuo ng lupa, no? Nakapagbuo ng lupa. Tapos yung lupa na yon, effectively yung lupa na yun effectively nag-expand ng ng lupa mo, sa iyo yun. Basta ma-meet niya lang yung certain conditions, no? Una, dapat hindi mo ginalaw. Ibig sabihin, hindi ikaw yung reason kung bakit nabuo yung banlik na yon. Dapat natural. At saka dapat dahan-dahan. Dapat dahan-dahan, hindi biglaan, no? So, pag yun yung California Doctrine. On the other hand, yung Montana Doctrine naman, kapag kami nabuong ganon, hindi yan mapupunta sa iyo, mapupunta sa gobyerno. So, kung nasa Montana ka sa US at nangyari sa iyo yan, may nasa tabi ng ilog yung yung tawag doon, yung property mo, tapos nakabuo ng lupa sa pamamagitan ng banlik ng tubig ilog, no? Hindi yun sa iyo, sa gobyerno yun. Hindi mo yung pwedeng i-register. Hindi mo pwedeng patituluhan yan. Pero sa Pilipinas, ano yung ginagamit natin? Hindi natin ginagamit yung Montana Doctrine sa Pilipinas. Ang ginagamit lang natin ay yung California Doctrine. At saka ilog lang. Ilog lang yung pwede, batis, ganun. Fresh water. No, fresh water. By the way, idadagdag ko pala, no, yung Montana Doctrine nag-a-apply lang yon sa sa Amerika kapag ka navigable yung waters. Pag sinabing navigable yung water, yung nadadaanan ng mga nadadaanan ng bangka at saka maliliit na barko, ganun. Anyway, tuloy natin. Medyo bata pa to, boss, Matanda na yan. Ang abogado yung tinutukoy nila. Pero kahilera niya sila sa moral.
abogado ko. Ayan, mo. Ayan, pinakita niya, Zamora and Poblador. Zamora and Poblador Law Office. Si Zamora, si Ronnie Zamora yan, yung dating executive secretary nung panahon ni Ramos. Ay, ni Erap, I mean. No, tapos si Poblador, well, mga kilalang abogado yan sa legal world, no? Okay, so ang ginamit niyang patunay, yung, ayan o, yung sulat. Ayan o, Zamora. Oo, tama. Zamora and Poblador Law Office. Oh my goodness. Sige, sige. Pag-usapan natin kung bakit ako natatawa dyan. Sige, tama yung logo, boss. Zamora and Poblador. Okay, ito. Tingnan mo kung sino nakapirma. Walang lalabas nito, ha? Walang lalabas, pero ginawa niyang public. Kasi... Oh, siya nga. Ayan, oo, 'di ba? Pinirmahan ni Napoleon Poblador. Zamora. You know? Wow. All right. Alam niyo kung ano yung pinapakita niya? Alam niyo pagka may utang ka, tapos pumunta ng abogado yung pinagkakautangan mo, tapos humihingi sila ng naniningil sila sa'yo. Basically, yun yung pinapakita niya dito. Tapos, dahil nakatanggap siya niyan, pinagmamalaki niya na galing kay... My goodness, lap trip. Okay, so, tuloy natin. Napoleon J. Poblador. Ang lupit niyan. Halimaw daw yan. Malagang was. Si 70,000 per oras niya. 70,000 per oras. Ulitin ko yung letter na tinutukoy niya, yung pagkakunyari may utang ka. No, may utang ka. Tapos pinadalan ka ng demand letter. No, ang nagpapadala nun mga law office, 'di ba? Siguro yung mga may credit card diyan o kaya yung mga may utang sa home credit, ganyan, o kaya sa sa Globe or Smart. No, one way or another nakatanggap kayo ng ganyan. Alam niyo yung tinutukoy ko. Makakatanggap ka ng demand letter para bayaran mo yung utang mo, no? Nakatanggap siya ng demand letter tapos binida niya na yun daw yung abogado niya, no? Ibang klase talaga to si ating paring Norman, no? Tapos hindi lang yun, 70,000 per hour daw yung consultation fee ng Zamora and Poblador Law Office. Okay, tuloy natin. Wow. Pero, Yun lang sa'yo yan, boss. 70,000 per hour. Pag mula nung kinuha ko siya, 104 hours na siya nagtrabaho. Pero kung hindi siya pumasok, 104 hours na daw. 70,000 per hour. 'Di ba? Magkano 'yon? 70,000 times 104. Okay, so humigit kumulang 7,280,000 na daw yung Pero meron tayong video na 'di ba nanghihingi siya ng pera kay Brenchong nung nakakulong siya. So, come on. hindi namin maghihiring ako. Kasi hindi alam ng mga abogado ko na din na hindi pala applicable sa akin yung kaso na yun. Oh, man. Ngayon, sinulatan nila yung Court of Appeal at saka yung judge. Court of Appeals. Sabi niya sa Court of Appeal, this is ignorance of the law. Kaya pakawalan nyo na yan sa FLM. So, binibigyan ng 15 days yung korte para itama yung pagkakamali nila. Okay, this video is 2022, no, 2022 to, nakakulong pa siya niyan. So sabi within 15 days lang. Within 15 days ba mula noon nakalawas siya? Well, alam naman natin na hindi, no? So, come on, Norman. Come on. Wow. Wala na, kahon na. Yun na yung kinatatakutan nila kaya Okay, so well, tapos na. Yun lang.
no? So, anong masasabi nyo, no? Mag-comment kayo diyan sa baba, no? Hindi ko maintindihan, no? Naniniwala ba talaga si Francis Leo Marcos sa mga pinapalabas niya? No? Well, comment down below, no? Okay. So, next time ulit mga kababayan, mag-subscribe kayo sa channel ko, no? At magkita-kita tayo ulit next time. Bye-bye.